Magandang araw po mga master at sa mga new followers ko dyan. Ngayong araw po ay pupunta po kami ng isla. Dahil po sa isla kami ay dumala na rin po kami ng pana upang sa ganun ay may pang-uwi tayong pang-ulam. Kaya po ito, along the way ay nagpe-prepare po tayo ng mga gamit at napadaan po tayo sa isang napakakalma at napakalinaw na dagat. Kaya let's tune out mga master, let's go! Itong bahura na to mga master ay napakalinaw nito at halos sobrang lapad po nito at puro ganito lang po ito. May kunting bato at plain na white na buhangin. At ito po ang sinadya namin dito upang matignan po itong bangka at bibilihin po yan ng ating boss, si Biyahe. Kaya habang andito to sa isla ay bumili na rin po tayo ng daing mga master na if in case man na wala tayong mahuli sa ating pamamana ngayong araw ay may pang-ulam pa rin tayong iuwi. Kaya ito, habang bumili kami ng daing ay nagpaiyaw po tayo. Ang kakapal po ng mukha natin dyan mga master. Yan, upang bago tayo mamana ay makakain muna tayo ng umagahan. So, tara! Awat pa. Kain po muna tayo. Yan habang naghihintay ng kasambahay. Wow. Nagbigay kami ng daing kasi hindi namin sure na makakauli kami. Oh, itong plastic mo na daing. Ito for sure talaga. Makakawi ng pang-ulam. Nami, ayo. Paano nyo pala mga master yung ating kasama ngayon na kabiyahe vlog? Alright. So ayun, sabahan nyo mga kabiyahe. So support nyo rin ang ating mga FB Reels. Yan. Support local mga master. Support lang mga boss. Support. An Angel Mabaylan. Angel Mabaylan. Agrupacing and Kabiyahe. Kabiyahe. Alright. Bagong dating Yan ang huli sa atin. Ano kayo dyan? Private yan. Ako lang, di ka walat no? Ako lang. Malapit sana. Nasik lang yan. Kain lang kami. At ayun mga master, pagkatapos po natin kumain ay nag-dive na po tayo at galing po ako sa ilalim niyan at nakita ko po ay meron pong nakahiga dito na isda sa ilalim ng batong ito, kaya i-check po natin at ito po yung naging unang isda natin sa araw na to. Isa pong coral trout or lapu-lapu. Napakasarap naman ito at dahil meron na tayong daing na pang-ulam pa uwi ay meron na rin tayong isdang iuwi kahit na nakahapunan na tayo mga master. At ito ang ating unang isda mga master na secure na po natin ay ang lapu-lapu. Nag-move closer po tayo sa unahan mga master at may napansin po ako dyan isang lipti. Itong lipti po ay paborito ng nanay ko kaya sinintensyahan ko na po ito. Siguro mga almost half kilo lang ito ang laki. Pero ay nasa dayo po tayo. At minsan na po tayo makarating sa spot na to kaya kinuha na rin po natin upang may pang-ulam at sure ang pang-ulam natin sa pag-uwi. Sa dive ko na to mga master ay kawan po yung ilak dyan sa malalaking bato dyan sa ilalim at pumipili po ako ng magandang anggulo upang hindi mabaluktot ang panan natin kasi hindi po tayo tumitira ng straight direct sa bato dahil po ay matitiko po ang panan na gamit natin at dito po sa ilalim na to ay maraming ilak mga master at nang sinintensyahan ko po yung isa ay napataas yung tama kaya po ang resulta ay hindi po natin tinamaan mga master. Kaya nag-move tayo sa pinakaunahan at sa medyo malalim na part ay may nakita po tayong bayang mga master at hindi naman gaanong kalaki at hindi gaanong kaliit kaya kinuha na rin natin ito mga master at ito ang ating pangalawang isda ay ito po ang ating patlong isda sa araw na to, batfish or ang bayang.
medyo may kalaliman na po itong sinisisid natin mga master at na-expose na po tayo sa pamamana. Dati po ang kaya ko pong sisirin ay nasa 3 o 2 di pa lang po. Ngayon po ay umaabot na po tayo ng 10 o 11 di pa. Kapag araw-araw po tayo namamana ay na-exercise po natin ang lungs natin at nabubutom time na rin po tayo mga master. Ang pinakamatagal ko pong putong sa ilalim mga master ay nasa 1 minute and 30 seconds. Kaya gusto ko pong i-exercise pa upang humaba pa ang ating bottom time. Kahit na mga 3 minutes sana ay medyo malalim na ang kaya nating abutin nun. Dito mga master, ayan, lumapit po sa atin yung pawikan, kaya nung kinawayan ko po mga master ay natakot at nagulat sa atin. Dito mga master sa spot na to ay ang dami po ng dalagang bukid dyan sa harap natin at mga palad na yan kalalaki, pero hindi po natin yan ang target. Ang target po natin na yung sa unahan pa nila, yung mga malalaking surahan. Hindi ko tinamaan yun mga master. At nakatukuha po tayo ng hangin at naglubog po tayo sa semi spot. At ito mga master ay andyan pa rin sila sa harap natin mga master. Ang dami po nila. Actually napakarami pong pwedeng panain dyan mga master. May dumaan pa po dyan sa atin na putian, mga almost half kilo, pero hindi po natin pinansin yan dahil po ang target natin sa araw na to ay ang suran or ang unicorn fish. Ang problema lang ay hindi talaga kayang abutin ng pana natin mga master. Kaya nung makapagpahinga po tayo at makapag-ipon ng hangin ay naglipat po kami ng isang area mga master, dahil sa unahan po ng pinapanaan namin na yun ay binabawal na pala doon. At dati po ay hindi dyan bawal, ngayon po ay binabawal na. Right, mga master, kaya naman. Tag-ulan na dito. Yan o. Pinalayas kami doon sa kabila eh. May nagmamayari daw ng karagatan doon. Bawal ba mga Kaya na yata yun eh. Ayun po mga master, pagkatapos po namin kumain ay ang una po nakakuha ng isda dito sa pangalawang spot po namin ang ating kasama. At nakakuha po siya ng lapu-lapu or coral trout mga master. At yung kasama natin ay dyan din po sa tabi natin. Yan po yung kanyang nahuli mga master. Wow, laki! Ang sarap naman sa escabeche niyan mga master. At tayo naman mga master ay lumubog dito sa dati nating nakuha ng ilak, dahil pasakali ako mga master na baka maraming ilak dito sa ilalim, kaya nag-down po tayo dito. At sakto ay marami tayong dalang hangin upang maka-standby tayo sa ilalim ng mga ilang segundo pa. Kaya nung nag-dive ako dito mga master ay may nakita po ako mga master na papalayo mga master, papalayo sa atin at napaka good size nya. It's almost around 5.6 kilos po itong napana natin mga master. At ayun, nung nag-fish call tayo ay lumapit naman mga master at binigyan tayo ng napakagandang distansya, kaya nang namit natin ng gap, binigyan na natin mga master. Kaya ito po ang ating unang isda dito sa pangalawa nating spot. Bayang po na halos kasing laki na ng bilao mga master. Sinuksok niya pa yan mga master sa butas, kaya nag-decide na akong umahon upang makapaghintay o makapag-ipon tayo ng marami-raming hangin ulit, dahil medyo may kalaliman po itong nasinisid natin. At napatanong po yung kasama natin kung ano, at biniro po, sabi ko po mamsa. Bato! Bato! Nagtatawanan kami dyan mga master kasi tumanong siya ulit kung ano ang napana ko. Sabi ko bayang, kaya sabi niya yun pala bayang. Dahil kung mamsa po sana ang napana natin ay i-double shot niya pa mga master para maging secure talaga. Pero ang bayang ay okay lang naman makawala yan. Pero para sa atin, ako mga master, masarap sa inihaw yan, kaya kailangan natin i-secure yan.
Pati ilak, dami. Kaya nang makapag-ipon tayo ng hangin mga master ay binalikan na po natin dahil isi-secure na natin itong ating huli dahil ito po ay medyo may kalakihan na at talagang sakto na ito sa ating pang-ulam. At ito mga master, napakalaki talaga mga master. Nung unang pana ko mga master, kala ko hindi gaanong kalakihan pero malaki pala. Kapag ang isda pala, kapag malalim na ay ang tingin po natin ay medyo maliit lang, pero kapag naiahon na po natin yung isda, dyan natin nakikita yung natural na size niya po mga master. Kaya ito po yung kauna-unahang pana ko ng mangsa. Sana sunod mga master ay makadali naman tayo ng mga pelagic katulad ng mga tanigi or mga torsilyo or mga rompe mga master. Kaya para matingnan natin kung gaano ba ka-power yung mga isdang ganun. Putik yan, alam mo rin ka na mga master. Dami. Hindi na yung alam ka natin. Lord. Lord. Amazing. Ay, pag ganyan. Ganyan. Mga master, nag-angat na po ako dahil nasira po yung pana natin. Gawa ng malaking isda na napana natin kanina. Nagbigay na po yung sa likod na sinasabitan ng shop ng sima. Hindi natin makasa dahil na balik na. Nabalik na. Kaya ito dito makaklip dito. Right, mga master, andito po tayo ngayon sa turtle spot. Bali, nagliliswi po yung mga kasama natin. Ayun sila. Yun. At yung isa po ayun, nagliliswi po kami. At ayun po, update na po sa huli natin kanina, yung malaking bayang. At ito po yung huli natin na pang-uwi natin para pang-ulam ngayon. Ayan po mga master.
Parang bilao po kalaki. Masarap po ito pang ihaw mga master. Yan po, huli natin. Shout out nga pala dyan kay Al Fishing Trip, kay Kuya North ng Laguna. Yan, shout out po dyan sa mga bagong viewers natin, sa mga bagong nag-subscribe. Maraming salamat po at antabayan nyo po yung mga next vlog natin mga master. At dyan po, nakadali po tayo ng pang-ulam ngayon at may maiuwi na tayong pang-ulam. Let's go. Shout out din kay paring Alfonso. Tol, tingnan natin ang huli mo. Nahuli ko, yan o, maliit. O, yung kamay natin, maliit na lang. Grabe, mga siguro estimated size natin siguro mga nasa 5 kilo kalahati itong huli natin ngayong bayang. Yan. Ito po mga master, bayang ang pang-ihaw na masarap. Let's go. Alright, may nakaya ipato na sa gilid. Ayun o, grabe, grabing bigat. Napakakalma po ngayon mga master. Ayun, 5% na lang po yung battery natin. At yung mga kasama natin ayun, namamana pa. Grabe, yung palat natin nasira na kaya hindi na tayo makapamana. So yun, subscribe po kayo. Sana kita-kita tayo sa next adventure natin. Baka sa sunod po mga master ay mag fishing rod naman tayo or mag ultralight fishing naman tayo mga master. So yun naman po mga master. Shout out din sa mga nakatrabaho ko dyan sa Mon Bar. Let's go. Alright mga master, timbangin na po natin ang huli natin. Yan, kung ilang kilo ito. Yan po, sakto lang yan. Ayan. Wala pa daan to. Yan, 5.6 kilos. Pang-ihaw. Pampulutan. Okay, thank you. Kapila kayo kulo na yan, bro? Diyan na yung basa ko. Kaya ko na? Kaya ba?